Noong October 30, 2023, ang tahimik sanang camping at food content ay nabalot ng takot nang makunan ng kamera ang pinaniwalaang San Telmo. At mas sumidhi pa ang naramdaman kong takot nang mismong ang aking kameraman ay nagpakita na ng mismong video na tila may dumadapo sa aking ulo. Isang itinituring na pinakamataas na bundok at pasyalan din ito ng mga maraming turista dahil sa nakakamanghang view nito. Matatanaw mo dito ang buong syudad ng Masbate at mga karatig bayan nito. Kaya naman po, sa kauna-unahang pagkakataon, dito ko mas piniling mag-relax, mag-camping, gumawa ng food content at matulog na rin. Bandang alas 5 nga po ng hapon ay tumulak na kami kasama ang aking team papunta sa area kung saan kami mag-camping at dumuan muna kami sa palengke upang bumili ng aming makakain. 15 to 20 minutes nga po ang land travel, mararating mo na ang isa sa pinakamataas na bundok na kung saan perfect mag-relax at mag-camping. At pagdating nga po namin, bandang alas 5:30 na ng hapon, ay napakaganda ng view at papalubog na rin ang araw. At pagkatapos nga po na maibaba ko lahat ng mga gamit, kasabay nito ang pagdilim ng paligid. At dito ko na po nararamdaman na mayroon talagang kakaiba sa lugar na ito. Sa kabilang banda, noon pa man po ay mayroon ng bali-balitang mayroon daw po na nagpapakita ditong parang apoy na tumatalsik, lalong-lalo na kapag medyo maulan ang panahon. At noong gabing nakunan nga po ng video habang ako ay nagluluto, ang tila isang apoy na nanggagaling mula sa mababang parte ng kabundukan kung saan ako nagluluto. Ayon sa kwento ng aking kameraman, mas lumakas ang aking paniniwala na baka nga po totoo talaga ang bali-balita tungkol sa San Telmo. Samantala, ayon nga po sa kwento ng aking lolo, noon pa man daw ay mayroon na talagang tinatawag na San Telmo. Isa daw itong kaluluwa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatahimik. Pero, totoo nga kaya na isang San Telmo ang nakuna ng video? O baka naman mayroon lang sira ang linti ng aming kamera? At dahil po gabi na at sobrang tahimik ng lugar, walang katao-tao, sa ganap na alas 9 ng gabi, kwento ng aking kameraman, simula pa lang sa proseso ng aking pagluluto ay mayroon na rin siyang naramdamang kakaiba sa lugar kung saan kami pumisto. At dumating na nga po ang oras na hindi inaasahan habang dinigisa ko nga po ang rekado para sa aking pagluluto ng adobong pusit. Bigla na lang tumayo ang balahibo ng aking kameraman at mayroon siyang nakita sa screen ng kanyang cellphone na ginagamit habang kinukunan ako ng video. At tila isang maliit na apoy nga po, kapansin-pansin na mayroon itong dalawang mata, ilong, bibig na palipat-lipat sa pagdapo sa iba-ibang parte ng aking katawan at mismong sa aking ulo na nga po dumapo ang pinaniniwalaang San Telmo. At ayon nga po sa aming pagtanong-tanong, kwento ng ilan, ito pong parte ng aming pinagpwistuhan kung saan kami nagcamping, isa raw sa pinagpapahingahan sa tuwing may inililibing sa bababang parte kung saan nandoon ang sementeryo. At ang gabi din pong yun, kasama ng aking team ay agad na po kaming umuwi kasama ang takot at pangamba na baka nga totoo talaga ang kwento tungkol sa San Telmo. Hanggang sa ngayon po ka-adventure ay palaisipan pa rin sa amin ang tila apoy na nakuna ng aming kamera. Hindi po namin intensyon na takutin kayo, kundi batay lamang ito sa aming nasaksihan at nakunan sa aming pagsasagawa ng isang food content. Maraming salamat po sa inyong panunood.